Ang ating pong scripture reading para sa araw na ito ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 4 verses 11 to 13. Subalit babasahin ko po sa wikang Ingles sapagkat Good News Translation ang pagkagalingan ng ating scripture reading. Good News Translation, 1 Peter chapter 4 verses 11 to 13. Ang sabi po dito ay, those who preach must preach God's messages. Those who serve must serve with the strength that God gives them, so that in all things praise be given to God through Jesus Christ, to whom belong glory and power forever and ever. Amen. Sa verse 12 to 13, ganito naman po, my dear friends, do not be surprised at the painful test you are suffering, as though something unusual were happening to you. Rather, be glad that you are sharing Christ's sufferings, so that you may be full of joy when His glory is revealed. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po ay narito upang magtalakay ng salita ng Diyos na pinamagatan ko pong Why Suffer? Why Suffer? Ito po ay matagal na katanungan na miski hanggang ngayon ay nang ginagawa ko po ito nung isang araw ay puzzle na puzzle ako. Bakit nga ba talaga tayo ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng pain? Bakit kailangan tayong idaan sa trials? Bakit kailangan tayong masaktan? Why suffer? Bakit itong mga bagay na to ay ipahintulot ng Diyos sa atin? Kuminsan ito nga ginagamit ng kaaway sa atin para tayo bulungan na hindi ka mahal ng Diyos, tiga mo, bakit kanya pinapabayaan na mangyari sa iyo yung bagay na yan? Why suffer? Mapapansin ninyo, we have pains, we have sufferings. Nagaganap ito sa mga mananampalataya. At yan nga po sinasabi sa talatang ating binasa sa inyo sa 1 Peter chapter 4 verses 11 to 13. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos na sulat ni Pedro sa kanyang mga mambabasa, ang kanyang unang sulat sa chapter 4 verses 11 to 13. Mapapansin ninyo dyan sa mga talatang yan ay may mga hinighlights ako dyan sa mga talata na yan. Mapapansin ninyo yung salitang sa mga nagmi-ministry tungkol sa pagsisermon tulad namin, yung ang ministry ay pagsisermon, ay yun daw aming mga messages ay malinaw dyan nakalagay, God's messages. Sabi ni Pedro, hindi daw amin itong laman ng aming sinesermon, galing sa Diyos yan. Kaya walang sino man na magmalaki na yung kanyang mensahe galing sa kanyang sariling pananaw o sa kanyang sariling isipan. Ang source nito ay ang Diyos. Paano naman yung lakas ko sa paglilingkod? Saan naman galing ito? Ang sabi ni Pedro sa kanyang mambabasa, ang kalakasan sa paglilingkod o pagpipreach ng Word of God ay galing sa Diyos, sapagkat ang sabi, the strength that God gives. Malinaw po yan. Bakit ginagawa ng Diyos ito? Parang inaalis yung mga pwede kong maipagmalaki o pwedeng pagmalaki ng isang preacher o naglilingkod ganang kanyang sarili. Ito po ang foundation ng ating pag-uusapan tungkol sa suffering. Sapagkat ang sabi dito, kung sa paglilingkod at pagpapahayag ng salita ng Diyos ay wala kang negatiting na bahagi, ang sabi dito, ginawa ng Diyos yan para so that ang lahat ng praise, mapansin niyo, ang praise ay mapunta sa Diyos, at walang sino mang umangkin, upang ang lahat ng yan mapunta sa Diyos sa pamagitan ng Panginoon Kristo, sapagkat Kanya lamang ang glory. Kanya lamang ang glory. Yan ang mga basic words na mahalaga dyan sa talata na yan. Para ang kalwalatian ay hindi mapunta sa tao, para ang kalwalatian ay sa Diyos lamang. Purihin ang pangalan ng Panginoon.